to our next pasyalan sa tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines, ang probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa masisilayan doon ang Silay Heritage Houses, kung saan ang iba ginawa ng restaurant na nag-aalok ng Silaynon delicacies. Tara't magbalikbayan kasama si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sugar, inasal, and everything nice. Ilan lang yan sa mga sikat sa probinsyang ito sa Western Visayas na kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines. Pero bago tayo magka-sugar rush, it's time for some culture rush. Mayong aga mga kapuso! Welcome to Silay City, Negros Occidental, the cultural and intellectual hub of Negros. Dito sa Silay City, masisilayan ang naglalakihang heritage mansions. Atras tayo ng ilang dekada sa kasaysayan at alamin kung paano nabuo yung mga yan. Noong 1700s, na-develop ang Silay nang mag-migrate dito ang ilang pamilya mula sa Iloilo. Naging sentro ito ng azucarera o sugar mills ng probinsya. The sugar planters had the capacity to send their kids to Europe, to study, to travel. Nakita nila yung mga magagandang architecture. And when they came back to the island, ayun, they copied it. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa sentro ng Silay City, ang Silay City Heritage Zone. Ang mga ancestral homes dito ay tinayo pa noong late 19th century at early 20th century. Ang mga bahay rito, kinilala ng National Historical Commission of the Philippines bilang heritage houses. Tulad itong balay ni Grense na tinatawag ring Victor Fernandez Gaston Ancestral House dito sa 5 de Noviembre Street. Pag-aari ito ng pamilya ng Frenchman na si Yves Leopold Germain Gaston na nagtayo ng horno ekonomiko ang nanguna sa commercial sugarcane production sa Silay. Isa rin sa mga ancestral house dito sa Silay City ang Hofilenia Heritage House. Kaya mga kapuso, tara, pasukin natin! Itinayo ito noong 1934 ni Manuel Severino Hofilenia para sa asawang si Hilda Huhilya na dating Miss Silay at mga anak. Mayroon ditong koleksyon ng mga obra ng mga kilalang Filipino artists tulad ni Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo, Fernando Omarsolo at iba pa. Ang kapatid ko marunong magkaibigan sa mga artist at nag-sponsor siya sa mga shows nila at in return binibigyan siya ng mga regalo from the artist. 3 kanto mula sa bahay ng mga Hofilenia ay ang 5 de Noviembre Mark Point na itinayo bilang simbolo ng kalayaan ng mga Negrense mula sa mga Espanyol noong 1898. Dito rin nakatayo ang Farmacia Locsin kung saan patagong plinano ng mga Negrense ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Mga kapuso, mula rito hili-hilera na ang mga ancestral buildings na ngayon ay bahay na ng mga commercial establishments. Ang Maria Ledesma Goles Heritage House, mayroon na ang bangko, mayroong dating department store at mga Art Deco building. Narito rin ang San Diego Pro Cathedral na dinisenyo ng Italian architect na si Lucio Bernasconi. Ilan sa mga heritage mansions na ginawa na ring restaurants, matatagpuan ang mga putaheng proudly Silaynon. Oras na for some sugar rush. Nasa loob mismo ng Cesar Lacson Locsin Ancestral House ang isang bakery na 1920s pa nagsimula. Dito, nakilala ang Silay delicacies tulad ng piyaya at ang kanilang pinakasikat na guapol pie. Grandmother ko, si Alice Locsin Villanueva, mga 1980s, na-create niya yung waffle pie sa kasagsagan ng sugar crisis. Excited na ako mga kapuso. Let's do this!
Ito na mga kapuso. Success! Ilang hakbang lang mula El Ijal Bakery, mararating na ang Soledad at Maria Ancestral House kung saan matitikman ang must-try na empanada. Ang naturang recipe may isang siglo na ang tanda mula pa sa kanilang great-grandmother noong 1925. Itatry na po natin ang paggawa ng empanada. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nahuhubog ang ating kultura at tradisyon at sa unti-unting pagyabong ng bawat lugar, naroon din ang pagsusumikap na mapanatili ang pagkakakilanlan nito para maisalin at maipagmamalaki ito ng susunod na henerasyon. Kaya tara na at balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Aileen Pedraso para sa Balikbayan, The GMA Integrated News Summer Pastyalan, nakatutok 24 oras. Mga puso, kung ang malaking bahagi ng bansa iniinda ang napakainit na panahon, may mga lugar din namang ilang araw nang inuulan. Dahil po yan sa patuloy na pag-iral ng dalawang weather systems. Ang matinding init at alinsangan sa halos buong bansa, dulot ng easterly o hangin galing po sa Pacific Ocean. Ang malawakang pag-ulan naman sa Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay binubuo ng mga kaulapan mula po sa banggaan ng hangin mula sa hilaga at timog na bahagi ng mundo o hemispheres. 28 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na init. Aabot po sa 45 degrees Celsius. Ang pinakamataas, ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan na nasusukat sa temperatura at dami ng moisture sa hangin o relative humidity. At habang tumataas ang heat index, tumataas din ang banta nito sa kalusugan dahil pwedeng magdulot yan ng heat stroke. Sa Metro Manila, nasa 41 at 42 degrees Celsius naman ang posibleng damang init. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na ulan bukas, lalo na bandang hapon. Pinakamarami ang posibleng ulanin sa bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorms. Natuldukan sa Cavite ang pagtatago ng puganting ng halay umano ng menor na edad sa Amerika, mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Ang pag-aresto sa kanya sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive. Bit-bit ang isang mission order. Tinungo ng BI Fugitive Search Unit kasama ang US Homeland Security ang lugar na ito sa General Mariano Alvarez, Cavite. Pagdating sa bahay na ito, I have a mission order here issued by the Commissioner of Immigration. Sorry. Please come out. Okay? Check your hands. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say? inaresto ang 69 anyos na Amerikanong si Young Tom Talmadge. Pugante siya mula Florida na ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas at kasal sa isang Pilipina. Kinausap siya ng mga miyembro ng US Homeland Security na sumama sa operasyon. Inilapit sa BI ng kanilang US counterparts ang kaso matapos maglabas ng warrant ang korte ng Hillsborough County sa Florida tungkol sa isang kaso ng panghalay sa isang minor de edad na dinukot noon pang 1989 makaraang magkaroon ng malaking breakthrough sa kaso. Ang pinaka-ebidensya na mag-uugnay dito sa hinuling Amerikanong ito ay di umano yung kanyang DNA ay nag-match doon sa DNA sample na nakuha sa batang biktima sa Amerika no, 30 years ago, more than 30 years ago. Nagkaroon ng positive match yung DNA na nakuha sa semen ng na nakuha sa bata sa DNA genealogy DNA pool. So doon sila nagumpisa ng profiling hanggang sa natukoy nila yung mga possible na suspects. Ito ang eksklusibong surveillance na ginawa ng BIFSU at US Homeland Security sa suspect ilang buwan na nakakaraan kung saan inantay nila ang pag-alis ng Amerikanong suspect sa pinuntahang coffee shop sa isang mall para makuha ang ginamit niyang cup na naglalaman ng kanyang DNA.
Challenging itong operation na ito. Sinigurado natin na masusundan natin siya at makakakuha tayo ng kanyang DNA sample. Pinapayagan sa kanila na kumuha ng DNA sample at ipasa sa kanilang korte. Giit naman ng dayuhang suspect ng akin siyang makapanayam. I have no idea. No case pending for the last 30 years, huh? You don't remember doing anything that has something to do with this case? No. 30 years ago? 30 years ago? No. No case at all? No case at all. Do you have a criminal record in the United States? No, sir. I have no criminal record at all in the States. After the 3 decades na cold case na ito ay dahil sa makabagong teknolohiya ay nakuha natin siya at ngayon ay hihintayin natin na maklear siya for other local case dito at eventually madedeport natin siya pabalik ng US upang mapanagutan niya yung mga kinasasangkutan niya na krimen. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ilang pang show cause order ang inilabas ng COMELEC Committee on Contrabigay. Kaugnay sa umunoy posibleng pamimili ng boto ng ilang kandidato. Kabilang diyan sina Mayoral Candidate Ernilio Villas at Vice Mayoral Candidate Edna Cantos Villas mula po sa Bululacao, Oriental Mindoro na namigay umano ng 2,000 pesos na kunwari para sa work program ng DSWD. Pinagpapaliwanag din si Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual na nangako umano ng pera sa 2 barangay sa Gapan, Nueva Ecija kapalit ng suporta sa eleksyon. Kinukunan pa namin ng pakayag ang mga kandidato na pinagpapaliwanag dahil sa umano'y vote buying. Narito ang update sa mga nasunugan sa Maynila. Problema pa rin nila ang kawalan ng tubig sa gitna ng mainit na panahon. Hinahanapan na sila ng City Hall ng pansamantalang masisilungan. Nakatutok si Oscar Oida. Tirikman ang araw, abalang nagsalba ng mga mapapakinabang gamit ang ilang nasunugan dito sa may barangay 123 Tondo, Maynila. Mula sa natupok ng mga bahay, naghanap sila ng kahoy at yero na maaari pang pagtagpi-tagpiin. Ang bilis ng pangyayari. Wala kaming naisalba kaya nahila kami ng asawa ko, labasan niya kayo buhay ang importante. Walang lutuan, walang plato. Yan pa rin ko, nililinis ng anak ko. Yung bahay namin, ililipat na rin namin mamayang gabi yung gamit namin doon kasi mayroon po rito sa karsada eh. Baka ma-aksidente pa kami rito eh. Patawid-tawid. Doble dagok dahil pati mga nailigtas na gamit ng iba, pinag-interesan pa. Nanakawan na nga po ako ng 2 helmet na bago eh. Oo, ngayon lang po. Ako lang po nag-iisa eh. Nasa bangketa muna ang karamihan habang hinihintay mabuo ang mga tent na ina-assemble ng City Hall para masilungan. Ang hirap dito, sir. Kasi lantad talaga sa araw. Wala man lang kaano. Nahirap eh. Baka mamaya may atakihin pa dito. Ang mga biktima naman ng hiwalay na sunog dito sa may port area sa Maynila, inabutan ko sa pila para sa makukuhang ayuda. Pero reklamo ng ilan. Sobrang hirap, katulad po niyan, walang tubig, walang ilaw. Nagsisiksikan pa po para lang sa ayuda. Ito pa po ang masama. Kung sino pa po yung di nasunugan, sila po nauna sa ayuda. Sabi ng City Social Welfare, titiyakin nilang mga karapat-dapat ang mabibigyan ng ayuda. Binibigyan po namin sila ng disaster card para malaman po namin kung sino-sino po yung naapektuhan ng sunog. Kabilang sa nasunugan, isang pauwi na sana sa probinsya matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Saudi. Ang dami sa pagsubok sa akin ngayon eh. Kaya sabi ko sa anak ko, wala na. Yung pasalubong ko sa inyo. Wala akong pamasahe para papuntang airport. Dagdag pasakit pa ang napakainit na panahon, kaya ang ilan di napigilang maligo sa mga nagkaputol-putol na tubo ng tubig. Kasi sobrang init po, kawawa po yung ibang bata, katulad yung matatanda, yung may mga sakit po. Sa ngayon ay hinahanapan na sila ng City Hall ng pansamantalang matitirhan. Inaalam ko lang ngayon kung saan yung magiging specific na designated temporary shelter nila. Will provide their meals, breakfast, lunch, dinner, hanggat hindi sila pa nakakahanap ng kanilang temporary na malilipatan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Ibinasura ng Quezon City prosecutor ang reklamong cyber libel laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na isinampa ni dating senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa Justice Department, dinismiss yan ng Quezon City prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inireklamo ni Trillanes si Roque at iba pang personalidad noong Mayo 2024 dahil sa anyay maling akusasyon na ibinenta ng dating senador ang Panatag Shoal sa China noong 2012. Sabi naman ni Trillanes, maghahain sila ng motion for reconsideration. Ikinagulat ng ilang naliligo sa isang ilog sa Rizal ang namataan nilang lumilipad na tent. Saan nanggaling ito? Kuya Kim, ano na? Apot langit ang pagtataka ng mga namasyal kamakailan sa Tinipak River sa Tanay Rizal. Sa kanila kasing magtingala sa kalangitan, meron daw silang namataan. Is it a bird? Is it a plane? No! It's a flying tent. Ay, Papa! What? Allah! Ang viral video kuha ni Luis. Nagulat niya may lumilipad na tent. Hindi ko po alam kung kanino yung tent. Kasi nung araw na yun, marami po kasi nag-overnight. Kasi siguro wala naglaman. Tapos yung time na yan, medyo malakas yung hangin. Makalipas sa ilang sandali, dahan-dahan naman daw itong bumagsak sa lupa. Meron po nag-claim, pero hindi na po namin kilala kung sino sila. Sa mga nagbabalak mag-camping dyan ngayong bakasyon, ano nga bang dapat gawin para ating tent hindi mag-fly away? Kuya Kim, ano na? Ang mga tent nagsilbing kalungan ng mga sinaunang tao, libu-libong taon nang nakakaraan. Ang mga tent noon gawa sa animal hide o balat ng hayop, mga sanga ng puno at plant materials. Ang isa sa oldest verified tent nagmula pa noong 40,000 BC. Nadiskubre ito sa Russia at gawa ito sa animal hide at mammoth tusk. Ang mga tent naman natin ngayon, gawa sa mga lightweight materials gaya ng polyester, nylon at cotton. Kaya ang dali talaga nitong liparin ng hangin. Payo ng isang camper. Hindi po yun kasi 3-season tent. So magkaiba po kasi yung ginagamit talaga na tent pag umakyat po ng bundok. Yung sa viral na lumilipad yung tent, yun po yung beach tent. Hindi ganun katibay sa malakas na hangin o kaya sa ulan. Hilira yung peg sa beach tent. Yung pegs, yun yung panglock sa tent na nakabaon sa lupa. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Higit pa sa kaligtasan ng mga residente, hangad ng GMA Kapuso Foundation na mapaunlad ang kabuhayan ng mga katutubo sa Mansalay Oriental, Mindoro. Naging posible ang pagpapatayo ng bago at ligtas na tulay doon sa ilalim ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project. Sa tulong ng walang sawang suporta at tiwala ng ating sponsors, donors, partners at volunteers. Sa tuwing tumatawid sa ilog ng Mansalay Oriental, Mindoro, ang mga katutubong mangyang hanunuo na sina Ferrer, bumabalik daw ang kanyang takot sa gitna kasi ng ulan at rumaragas ang ilog. Muntik na siyang malunod at tangayin ng agos noon. Mabuti na lamang daw at may nakapitan siyang damo. Halos mamatay na ako. Halos nakakainom na nga ako ng tubig eh. Trauma ang iniwan ng insidenteng ito na nasaksihan din ng kanyang asawang si Didang. Wala nang makain. Pumunta kami doon sa kaingin. Pagdating namin dito sa tabing ilog, nagtingin ako. Sabi ko, ay, Ferrer, malaking tubig. Subukan ko nga, sabi niya. Pagdating doon, hindi ko na nakita. Naapawan na siya ng tubig. Upang wala ng buhay ang malagay sa alanganin tuwing tatawid ng ilog, opisyal nang pinasinayaan ng GMA Kapuso Foundation ang konkretong Kapuso Tulay na may haba na 70 meters. Nasa 1,300 na bag ng semento ang ibinuhos dito para siguraduhing matibay. May sideway restraint cable din ito sa ilalim para pigilan ng tulay sa paggalaw. Naglagay rin tayo ng solar light para magbigay liwanag sa daan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nagpakain din tayo ng lugaw at itlog sa mga katutubo. Sa lahat ng ating donors and sponsors, without which hindi ho natin maitatayo itong kritikal na tulay na to. Ang contribution ng Armed Forces dito sa ginawa nating tulay, yung technical skills ng ating mga engineers, nag-provide din tayo ng security. Sa tulong ng Kapuso Tulay, mapapadali na ang pagtawid ng mga residente mula sa Mansalay papunta sa Bulalakaw, kung saan nila ibinebenta
ang kanilang mga pananim. Pwede rin ito daanan ng mga motor at kaya ang bigat na hanggang 4 na tonelada. Malaking tulong po ito, ma'am, lalo po sa 16 na sitio na malapit po dito sa lugar. Pagkatapos ng kanilang well-deserved vacay, balik taping na ang Team Alfea sa Kapuso Afternoon Prime na prinsesa ng City Jail. At mas exciting ang abangan sa serye dahil bukod sa mga mabubunyag na lihim, may namumuuring love triangle. Makichika kay Lars Santiago. Blooming like sakura, si prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo sa kanyang recent Japan trip. Enjoy si Sofia while posing sa sakura tree. Maging sa pagbisita niya sa isa sa mga attraction doon na Umeda Sky Building. Masaya po, puro food trip. Puro food trip, kaya lakad din ako ng lakad para dito mapa. Kung si Sofia overseas sinulit ang kanyang Holy Week break, ang other half ng Alfea tandem na si Allen Ansay nagpaka-chill naman sa kanilang hometown sa Bicol. 6 days po. Wala akong ginawa kundi kumain lang. Kinalimutan ko yung pag-workout ko. Bahay lang talaga ako. Ngayong tapos na ang bakasyon mode ng dalawa, balik taping na sila para sa prinsesa ng City Jail. Sobrang excited na nga raw ang Alfea na mapanood ng mga kapuso ang mga bago at mas exciting na mga twist sa istorya, lalo na ngayong marami ng lihim ng mag-inang Divina at Libby ang nabubunyag. At apektado ang mga karakter ni na Sofia at Allen na sina Princess at Xavier. Una kong malalaman, si Divina ang nanay ko. So, expect na natin marami pang pagdadaanan. Pero syempre, part yan ng story. Yung mom ko hindi pa lumalabas kung nasan siya. Kung sino ba kumuha sa mama ko, so hindi pa rin nare-reveal. And syempre yung story ni Xavier at Princess, magiging sila ba? Tila may namumuuring love triangle dahil ang karakter ni Rodson Flores na si Justin na best friend ni Xavier, tila nai-in love kay Princess. Medyo medyo complicated yun kasi best friends sila. Kasi kumbaga sa mga recent na nangyari, si Justin yung naging cause kung bakit nakulong si Xavier. Tapos ngayon naman, magiging karibal niya ba sa buhay ni Princess si Justin? Sa totoong buhay, tropa talaga sina Sofia, Allen at Rodson, maging si Will Ashley na kinailangang magpaalam sa series mula nang pumasok siya sa bahay ni Kuya. Sobrang miss ng araw ng tatlong Sparkle Stars si Will. Ramdam namin lalo kasi magkaka-same tent kami. Ako, si Aki, si Radson, tsaka si Will. So ramdam namin na may nawala. Actually, every time na magti-TikTok po kami, Tito Lar, yung may aayain kami, parang kumbaga si Will kasi wala si Will, ganun. Parang ramdam namin. Isa kasi siya sa mahilig din mag-TikTok. Pero supportive naman daw ang tatlo kay Will. Kasi naging mahirap din po yung decision ni Will dito eh. Kasi since dito po siya, nag-start pa lang yung kwento, bigla siya pumasok po sa bahay ni Kuya. So nag-aalangan siya na paano kung maalis agad siya, ganun. Even personal-wise, dalawa lang kasi sila ng mom niya. So yung parang sacrifice na mag-PBB, ganun. Pero at least, ngayon sobrang proud kami. Nakikita na ng tao yung totoong Will. Lumalabas na kung sino talaga si Will. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kabilang po sa milyong-milyong nagluluksa para kay Pope Francis ang mga nakasaksi sa kanyang kabutihan noong buhay pa. Personal na dinamaya ng Santo Papa ang isang ama noong 2015 na nooy nagluluksa naman dahil sa pagpanaw ng nag-iisa niyang anak na isang papal visit volunteer. Ang malalim na kwento ng kanilang pagkikita sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa larawang ito, inaalala ni Tatay June Padasas ang nooy hindi niya inaasahang pagkikita nila ni Pope Francis. Ang naturang litrato may malalim na kwento. Kuha kasi yan isang araw matapos pumanaw ang kanyang nag-iisang anak na si Cristel. Kabilang ang nooy 27 taong gulang na si Cristel sa mga nag-volunteer sa papal visit ni Pope Francis sa Tacloban, Leyte noong 2015.
Pero sa hindi inaasahang pangyayari at dahil masama ang panahon noon, aksidenteng bumagsak ang scaffolding at napuruan si Cristel na kanya namang ikinasawi. Ang pakay talaga ni Pope Francis ay kumustahin ang mga sinalanta ng super bagyong Yolanda 2 taon bago ang pagtitipong ito. Pero nang mabalitaan ang nangyari kay Cristel, personal na nakipagkita ang Santo Papa kina Tatay June para mag-alay ng pakikiramay at dasal. Kwento ni Tatay June, halo-halo ang naramdaman niya noon nang makita ang Santo Papa. Pero ito raw ang nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang anak. Binigyan din siya ni Pope Francis ng mga rosaryo. Ngayon, nagsisilbing alaala ang mga regalo ng una't huli nilang pagkikita. Nalungkot ako. Akala ko, nakita ko sa post sa group chat namin. Pagkas ko. Gano'n ka totoo? Totoo ba ito? May sumagot ka kasama. Totoo yan, nasa balita na. Pagbukas sa Facebook, yun na. Kaya nag-post ako ng profile ko na si Pope Francis eh. Nalungkot talaga ako. Pero gaya ng naramdaman ni Tatay June noon, naghahalo rin ang kanyang nararamdaman ngayon. Lungkot pero naging masaya kasi sabi ko, nakamay na siya ng Diyos, wala siyang naramdaman sakit. Doon, paraiso ng pupuntahan niya. Wala na siyang maramdaman ng sakit sa katawan. At sa paraisong kanyang tinutukoy, alam daw niyang muling makikita at makakasama ng kanyang anak si Pope Francis. Makita na silang anak ko dyan. Yan ang kahapon eh. Inausap ko yan ako sa altar eh. Kasi nagsindi ako ng kandila. Sabi ko na, wala na si Pope Francis kung nalamig. Salubungin mo lang yan. Gabayan mo punta sa kahirian ng Diyos. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.